Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat dyan sa mga manonood natin dito sa ating channel. Mga kababayan ko, kamusta kayo? And I hope na sana nanonood kayo ngayon mga kababayan ko, no? At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Biyahe ni Koy TV. At paalala lang, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to follow, and subscribe mga kababayan ko, no? And huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements na gagawin natin, mga kababayan ko. For today's video, mga kababayan, nais ko lang pong talakayin itong usapin patungkol dito sa pinagmamalaki ng Duterte administration na sinasabi nila, mga kababayan ko, na biggest accomplishment daw po, mga kababayan ko, yung kay Kerwin at doon sa tatay niya na yung matandang Espinosa, mga kababayan. Na ito, totoo to, ha, mga kapatid, ha. Hindi po tayo nagbibiro dito, mga kababayan ko, dahil totoo po ito. Ako, mga kababayan, tunay po itong pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan ko. Kasi pinagmamalaki ng mga Duterte admin, lalo-lalo din mga DD sheets, mga kababayan ko. Diba? Pinagmamalaki nila na nahulin drug lord, ayan, si Kerwin Espinosa. Itong tatay niyang yung matanda si Espinosa na nanlaban, mga kababayan ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, kapag nanlabang ka, mga kababayan ko, pag namatay ka, nanlabang ka. Totoo sinasabi natin, mga kababayan ko, ha. Kaya po malaki pong improvement itong nangyayari na ginagawa ngayon ng Quadcom. Grabe, mga kababayan, kasi ngayon nalalaman ng taong bayan yung totoo. Ngayon naiintindihan ng mga Pilipino na may ganito palang nangyayari during the Duterte administration. O, di ba? Hindi nyo alam yung mga pasabog ni Duterte ganyan. Sabi ni Digong, pinagmamalaki nila noon. Naaalala ko tuwing binabala sa akin. Anong tawag mo kay Kerwin Espinosa? Nahuli yan noong panahon ng drug war ni Duterte na sinasabi niyang itong si Alguera mayor na si Espinosa yung matanda ay isa daw pong nagtutulak sa kanyang lugar, mga kababayan ko. Ito pinakamatindi, mga kababayan ko. May panonood ako sa inyo na tiyak na magugulat kayong lahat at bibigyan ko to ng komento. Opo, mga kababayan ko, bibigyan ko to ng komento ngayon at talagang itong komento ko na to, isasagad ko talaga, mga kapatid. Walang patawad, mga kababayan ko. Hindi naman tayo Bombay para magpas muna. Pero before that, mga kababayan, nais ko lang pong liwanagin at nais ko po kayong sabihan na please don't forget to like this live streaming. And hopefully, sana follow, like, and subscribe nyo ako sa aking channel. Okay? Let's do this, mga kababayan ko. Pag-usapan na natin to. Umanap sa pagdinig ng Quadcom ang dalawang testigo sa pamamaslang kay dating Alguera Mayor Rolando Espinosa noong 2016. Oy, teka lang ha. Baka may nanonood sa inyong mga DDS dito. Kung nanonood kayo dito, makinig kayo na mabuti. Para hindi naman kayo nagmumukhang may saltik kapag nagko-comment kayo. Sa mga DDS vlogger, ito, sampal sa inyo to. O, tuloy. Kinumpirma nilang hindi naman talaga nanlaban ang dating alkalde ng pagbabaril ng mga pulis. Boom! Dito pa lang, mga kababayan ko, yung testigo, maliwanag pa sa sikat ng araw to, mga kababayan ko. Mainit to, mga kapatid. Sapagkat dito natin malalaman, mga kababayan ko. Kasi ang paratang nila, nanlaban. Itong si Mayor Espinosa habang nasa loob ng kulungan at pinaniwalaan ng taong bayan to, ha. Pakinggan nyo mabuti. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Dalawang testigo sa pagpatay kay dating Alguera Leyte Mayor Rolando Espinosa ang humarap sa House Quad Committee. Ano kayang sasabihin ni Duterte dito ngayon? Pag nalaman nila to, mga kababayan ko. Ito yung actually former Mayor Espinosa who died inside the municipal jail na sinasabi nila nanlaban, mga kababayan ko. Pinatumba talaga to para sa akin. Tuloy.
Una, ang jail guard ng Baybay City Provincial Ito nagkikwento yung jail guard Jail na si Julito Retana. Sabi niya, hindi sila nakaporma nang biglang maghain ng search warrant ang mga taga-PNP CIDG noong November 5, 2016. Alam mo, nagtataka lang ako maghahain ka ng dito ako nagtaka medyo naliwanagan ako dito Saan kayo makakita na nasa loob ka na ng kulungan? Hahainan ka pa ng warrant of arrest. 'Di ba? 'Di ba? Search warrant. Ulitin natin clarify natin. Baybay City Provincial Jail na si Julito Retana. Sabi niya, hindi sila nakaporma nang biglang maghain ng search warrant ang mga taga-PNP CIDG noong November 5, 2016. Search warrant for what? Ano nga halugbugin nila? Search warrant Mga kababayan ko 'Di ba? Tuloy nga, search warrant Pinaluhod kami. Festival. At pinataas kami mga kamay. Mga jail guards yung pinusasan Humarap din ang preso sa katabing selda ng Espinosa Ito preso. na si Dondon Palermo. Taliwas sa report na naglaban, hindi naman daw armado si Espinosa na nagbaril ng mga pulis. Aray ko. Medyo titindi po ito. Ito tumitindi mga kapatid Parang ang lumalabas dito mga kababayan ko, basta nakainitan mo si Duterte, yari ka. Mga kababayan ko. Tuloy. Sabi ni Espinosa, Sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo magpapatiran kahit patalim. Wala ko yan dito. Ganun yung baril. Lumabad. Tapos sabay naman yung tatlong putok. Ito baril na Grabe. Tuloy. Espinosa na nagbaril ng mga pulis. Sabi ni Espinosa, Sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo magpapatiran kahit patalim. Wala ko yan dito. So, during that time pala, mga kapatid, buuin natin story tinataniman talaga si Espinosa, yung matandang Espinosa na nakakulong, doon sa ito, testigo, may testigo, kasama niya doon sa selda, katabing selda. Lumabad. Tapos sabay naman yung tatlong putok. Grabe. Matapos itumba, ilang ng tao na nagbaril si Espinosa. Ako po. Dahil patay na. Grabe talaga. Yan yung yan yung Duterte legacy na sinasabi nila. Ako nagko-komento lang ako Nagko-komento lang ako. Yan yung Duterte legacy na sinasabi nila. 'Di ba? Correct me if I'm wrong mga kababayan ko. That is the Duterte legacy na pinagmamalaki ng mga DDS. Tuloy. Pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. May tumitistigo pa talaga. Mga kababayan ko. Ito at least mga kababayan ko, meron tayong matibay na tumitistigo, mga kapatid, at matibay na nagsasalita, mga kababayan ko, para dito sa nangyayari. Kasi kung walang magsasalita dito, walang lalabas dito, walang magsasalita, mga kapatid. Napakahirap nitong i-monitor, mga kababayan ko. Ako lang tatanungin niyo ako. Mahirap 'to i-monitor. Mahirap din 'tong hulihin itong mga 'to. 'Di ba? Tama ba ako? Tuloy natin. Bukod kay Espinosa, pinatay at tinanggal din daw ng baril ang isa pang preso na si Raul Yap sa kabilang selda. Galing no? Galing gumawa ng play nitong mga 'to, mga kababayan ko. Hindi, I think mga kababayan ko talagang may nakabangga to si yung matandang Espinosa kasi mayor siya that time. Nakabangga niya talaga tong kaalyado ni Duterte. Kaya itong si Espinosa ang kanyang pinain. Mga kababayan ko. Totoo lang. Tuloy. Wala nang magawa noon ang mga jail guard. Marami raw kasi ang mga sumugod na pulis at kinuha rin ang armas nila. Kung papalag ka ba naman sa dami nun, pinagtulong-tulungan kang bala, sabihin, laban ka rin. Tuloy. Sa parehong pagdinig, ginisa ng mga kongresista si Police Major Leo Laraga, isa sa mga pulis na kasama sa raid. Pinag-contempt siya kalaunan, hindi niya kasi masagot ng maayos ang mga kongresista. Hindi ko alam kung ano yung sagot na tinatanong sa kanya, kaya di ako makapag-komento dito sa pulis na to
Diba? Napakagulo naman sa hearing ang anak ni Mayor Espinosa na si Mariel. Siya raw ang kakausap ng ama bago pinatay. Kwento ni Mariel, kasama siya ng kapatid na si Kerwin Espinosa na nakausapin nito ni Noy PNP Chief Bato de la Rosa. Ito damay si Bato dito. Tulingan natin to. Didinig daw ni Mariel ang utos ni Senator Bato na ididiin sa bentahan ng droga sina dating Senadora Laila de Lima at isang teacher ko. Kung hindi, malalagay raw sa alanganin si Kerwin at baka may madamay pa iba ka anak. Oh my God. If this is true, mga kababayan ko, ito na yung pinakamalaking pagbagsak ni Senator Bato. May reality kung inabuso ni former PNP Chief and Senator Bato de la Rosa itong batas natin, may kalalagyan si dito, mga kababayan ko. Hindi ako nagsasalita lang ako, mga kababayan ko. May kalalagyan siya dito, to be honest. Kasi kung totoo yung mga paratang nitong anak ni Mayor Espinosa, mga kapatid, diin na diin dito at baon na baon dito si Senator Bato. Mga kababayan ko, ako tatanungin niyo ako. It's very simple, mga kapatid. It's very simple para sa akin, mga kapatid. Ako, it's hard to define kung ano yung sinasabi nitong anak ni Mayor Espinosa. Pero ang malinaw sa akin dito, mga kababayan ko, ang malinaw sa akin dito, mga kapatid, na Mayor Espinosa is tinarget talaga ng mga kalaban ni Duterte, ng mga kampi ni Duterte. Because di natin alam kung anong meron sa Alguera, kung bakit na lang pinag-initan ng ganon, na may sinasabi nila na pinalabas nila na tinaniman daw ng ganito, nilagyan daw ng ganito, may mga droga daw dito, may nag-report na ganyan, sangkot daw yung mayor sa kalakaran, mga kababayan ko. Kasi during the Duterte days, pwede magturo Pag tinuro ka, wala nang justice, wala nang ustisya. Bang! Ganon ang ginagawa ng panahon ni Duterte, mga kababayan ko. Nung ngayon, nakikita natin yung mga jail guard, yung mga preso na nagkikwento na mismo na ano nangyari kay Espinosa. Ito na, mga kababayan ko, nagiging malinaw na ang lahat para sa taong bayan, mga kapatid. Unang-una sa lahat, ako'y nagtataka, mga kababayan ko, dahil saan ka makakita na pag pumunta ka, mga kababayan ko, sa isang problema na yan, ay napakatindi, mga kababayan ko. Nagugulat lang ako kasi pwede na palang maghain ng search warrant sa loob ng bilibid o sa loob ng kulungan, mga kababayan ko. Pwede na palang arestuhin yung na-aresto na sa loob ng kulungan. Totoo. Wala tayong magagawa doon. Nung panahon ni Duterte, they can abuse the power, police power. Mas malala pa sa diktador yan, mga kababayan ko, mga kapatid. Kaya doon ako nagiging interested doon sa kwento nito, mga kababayan ko. Ang malinaw lang sa atin ngayon, mga kapatid, na ang pagpas lang kay dating mayor ng Alguera, mga kababayan ko, na si Mayor Espinosa, yung matandang Espinosa, is planted. Based doon sa kwento ng mga testigo, mga kababayan. Buhay na testigo, mga kapatid. At ang pinakamatindi nito, mga kababayan ko, sa pagkakahuli ni Kerwin Espinosa noon, mga kababayan, if I'm not mistaken, sa Dubai nahuli si Kerwin mga kababayan ko Meron pang certain issue na sinasabi daw nila, quote and quote, di umano, mga kababayan ko, di umano, itong si Kerwin ay sinabihan daw na idiin si dating Senator Laila de Lima sa issue ng droga. At medyo nagtutumpak din ako, mga kababayan ko. Sa totoo lang, medyo tutugma-tugma din yung mga thinking ko, mga kababayan. Imagine niyo during pandemic days, mga kapatid. Totoo lang during pandemic days, mga kababayan ko, during the pandemic days, biglang namatay itong si star witness
na nakakakilala daw kay Senator Laila de Lima na si JB Sebastian. Ang pinalabas nila mga kababayan ko, na-COVID daw itong si Sebastian mga kababayan. 'Di ba? Ako hindi ako maniniwalang na-COVID yan si Sebastian, to be honest. Pero nagtataka lang ako, mga kababayan ko. No, nagtataka lang ako. Hindi man lang nakita ng na dedo na talaga si Sebastian. 'Di ba? Abo na lang daw ang nakita. Maraming mga kuro-kuro. Well, we don't know mga kababayan ko. Baka may certain na talagang pinatahimik si JB, mga kababayan ko, para maging star witness na lang, isang natitirang witness na lang ito si Kerwin, mga kapatid, at maidiin talaga si Senator Laila de Lima at makulong siya ng mahabang taon habang nakaproseso, mga kababayan ko, yung kasong gumugulong sa kanya. Ako lang, yun lang ang pinaka-thinking ko dito. Kaya ako nagkakaroon ng hint, mga kababayan ko. 'Di ba? No? Hinooy PNP Chief Bato de la Rosa, dinig daw ni Mariel ang utos ni Senator Bato na idiin sa bentahan ng droga sina dating Senadora Laila de Lima at isang Peter Ko. Kung hindi, malalagay raw sa alanganin si Kerwin at baka may madamay pa ibang kaanak. Alam mo, ang hirap pag-desisyon dyan, mga kababayan ko, kung may madadamay na ibang pamilya mo eh. In terms of family, talagang malambot ang puso ng mga Pilipino eh. Pero I'm just looking forward for the story, mga kababayan. The reason why, mga kapatid, dito kasi napapabulaanan natin yung mga sinasabi ng mga DDS eh. Yung sinasabi nila na Nagpapalita mula sa Frontline, Brian Bosa, News 5. Anyway, thank you very much sa News 5, no? Mga kababayan ko. Maraming salamat sa News 5 sa kanilang balita yan. Ito lang, naliliwanagan tayo na hindi talaga masasabing drug lord itong pamilya Espinosa sapagkat Kerwin is acquitted. Wala siyang bigong mapatunayan ng prosecution ang mga bintang sa kanya, mga kababayan ko. So wala tayong karapatan doon because the court said Kerwin is acquitted. Walang kasalanan. Bigong mapatunayan ng prosecution na siya ay sangkot sa ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? Malinaw 'yan, mga kababayan ko. At ang pinakamatindi po dito, mga kababayan ko, makinig po kayo sa akin, mga kababayan ko. Natutuklasan na natin na maraming peking galaw ang war on drugs ni Duterte. There is no war on drugs talaga, mga kapatid. Meron doon, mga kababayan ko, meron doon, mga kababayan ko, abusing the power ng mga pulis. Mga kababayan, totoo to. Kanya-kanyang pasikat sila noon, mga kababayan ko. Sa presidente, ganito, magturo ka lang dati kasi, dampot ka na, huli ka na, mga kababayan ko. Or else, kung swerte ka, buhay ka pa, sa oblo ka diretso. Pero pag binalas-malas ka, abay, pasok ka sa nicho. Yun ang galawan ng mga Duterte. Ngayon, nakikita lang natin, mga kababayan ko, na walang katotohanan yung war on drugs ni Digong. Sa makatuwid, hindi po totoo, mga kababayan ko. Ang pinakamaalam na malalaman natin, wala po talagang naganap o wala pong matinding basihan na natapos si Duterte yung war on drugs niya. Bagkos, mga kababayan ko, pagkitilan ng buhay ang ginawa nila. Ngayon, babalik ko sa mga DDS, mga kababayan ko. Yung mga nagsasabing mga DDS dyan, war on drugs ni Duterte, mga drug lord dyan, mga Espinosa. O mga kababayan ko, ano nangyari sa kaso? Kerwin is acquitted. Ano masasabi nito mga to? Mga kababayan ko. Yung mga DDS na yan magsasabi, war on drugs si Digong, may mga namaday, may mga pinapatayan na mga big time drug lord, yung mga Espinosa. Alam mo sa tingin ko ngayon, mga kababayan ko, it's clear. Para lamang meron lang mai-report si Duterte na accomplishment niya, na may pinatumba siya, ang gagawin niya, ididiin niya isang tao, wawasakin niya yung pamilya para lamang sa pangsariling interest nila. Mga kababayan ko, mga kapatid, this is a biggest warning for every Filipino people, mga kababayan ko, mga kapatid. This is a biggest warning. Warning po ito sa inyo, mga kababayan ko. Wag na kayong maglalagay ng isang politikong kaya kayong abusuhin, kaya kayong i-abuse of power. Trust me, mga kababayan ko, mga kapatid, ibang klase ang taong ganyan. Kawawa tayo na taong bayan, mga kapatid.
Tandaan ninyo, tayo ang naglalagay sa kanila sa pwesto. Dapat tayo ang pinaglilingkuran nila, hindi tayo ang tinotodas nila. Mga kababayan. Kaya babala po, mga kapatid. For me, mga kababayan ko, malinaw po sa akin kung ano nangyari kay Mr. Espinosa. Malinaw po sa akin yung mga bintang kay Senator Laila de Lima. At from now, ngayon pa lang, mga kababayan ko, ngayon pa lang, mga kapatid. Ngayon pa lang, mga kababayan ko, no? Gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, mga kapatid, no? Hindi ako boboto ng mga inendorso ni Duterte. Aabusuhin lang tayo ng mga yan. Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Maraming salamat po, mga kapatid. Sa bagong Pilipinas, walang bagong Pilipino kung walang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Kaya sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., samahan po niyo ako sa pag-unlad ng Pilipinas. Sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, and subscribe. And i-hit mo na rin yung notification bell kung gusto mo ng mga ganitong balitaktakan at usapan. Maraming salamat po, mga kapatid. Hanggang dito na lang.